Napansin niyo po ba na ang salitang hate may 4 na letra? Pero ganun din po ang salitang love. Ang salita pong enemies may 7 letra. Pero ganun din po ang salitang friends. Ang salitang cry may 3 pong letra. Pero ganun din po ang salitang joy. Ang salitang negativity meron pong 10 letra. Pero ganun din po ang salitang positivity. Lying has 5 letters, but so is truth. Ano pong ibig sabihin? Ang buhay parang piso. Life is like a coin. It has 2 sides, a good one or a bad one. Nasa atin kung ano ang pipiliin natin tignan, kung ano ang magiging buhay natin. Is your life good or bad? It depends on what you choose. It depends on what you see, on what you look, and on what you understand life is. But the challenge for us today, my dear friends, is to always choose the better side of life. Because that is the good news. God is always creating. God is always offering to us a good, better, and the best side of life. Narinig niyo po mga pagbasa, napakaganda. Sa unang pagbasa, nalulungkot itong si Propeta Samuel kasi yung piniling hari dati ng Diyos, si Haring Saul, inalis niya sa pagkahari. Kasama po si Propeta Samuel sa pagpili sa kanya. Nalulungkot daw po itong si Propeta Samuel. Itong unang hari ng bayan ng Israel ay hindi na nakitang karapat-dapat ng Diyos. Pero anong sabi ni Yahweh sa kanya? How long will you grieve that I am taking down my servant Saul? Huwag ka na malungkot. Sabi ng Panginoon, kunin mo ang iyong langis dahil meron akong bagong pipiliin na hari. Sinong bagong hari na napili ng Diyos? Si Haring David. Mas bata, mas magaling, mas tapat, mas guwapo. He was better than King Saul. Pwedeng manatili si Propeta Samuel doon sa kanyang lungkot. Pwede niyang hindi iwan itong si Haring Saul, pero nagkasala siya. But see, God is offering the prophet Samuel someone better. Sa ating pong ebanghelyo, narinig naman natin ang mga Pariseo choosing to look at what has been done, that the Pharisees saw the unlawful thing the disciples of Jesus were doing. Pero pinakita ng Panginoon sa kanila na may pangangailangan. Gutom, kailangan kumain. Pwede mong hanapin palagi yung mali na ginagawa ng mga tao, pero pinapaalala ng Diyos sa atin, ano naman yung mabuti na pwede mong itulong sa mga tao. You can choose to be negative, but we are challenged to choose the positive. Because, my dear friends, that is holiness. Holiness is seeing the light in the midst of darkness. Holiness is like God, seeing what is possible in the impossible. At tayo din po ay pinapapili ng Panginoon. Saan ka ba? Doon sa dilim, sa liwanag? Doon sa mabuti o masama? Ano bang palagi mo tinitignan, hinahanap? Yung mali o yung tama? Meron tayong choice. That is the good news. We have the power to choose always to remain in the brighter side of life, in the good side of things, of our experiences. Kaya nga po, mga kapatid, napakaganda po nung isang quotation din sabi, that not every day is good, but you can see something good every day. Totoo po, hindi naman araw-araw perpekto. Hindi po ba? Pero kahit na merong masama na nangyari sa iyong araw, meron pa ring mabuti. At sana, yan yung iyong makita at dyan ka manatili. Kaya nga po, sa mga iba sa inyo, pwede mo naman tignan ang iyong sakit. Pwede kang magmukmok, pwede kang maghimutok, pwede kang magreklamo. Pero pwede mong tignan ang iyong sakit bilang pagbibigay ng oras sa iyo ng Diyos para magdasal. Di po ba? Pwede kang malungkot dahil nawalan ka ng trabaho, wala kang pera. Pero pwede mo rin tignan na kahit na wala kang trabaho, binigyan kang pagkakataon ng Diyos, makasama mo ang iyong pamilya. Amen? Pwede kang ma-depress dahil iniwan ka ng iyong asawa. Pero bakit ka naman magpapakalosyang? Kung iniwan ka, ayaw ka, aba,
Pagkakataon yan. Malaya ka, libre ka. E di mag-enjoy ka. Pasayahin mo ang iyong sarili. Amen? Meron po akong kakilala. Kwento po niya. Dahil OFW, napakalayo po niya sa kanyang pamilya, naho-homesick siya. At napakahirap po ng kanyang trabaho. Nurse po siya sa Home for the Aged. Naguhugas po ng puwit ng mga dayuhan. Pero pag naiinis siya, nawawalan siya ng gana, nasusuka-suka na siya doon sa kanyang trabaho, ano po yung kanyang sinasabi sa kanyang sarili? Pag nakikita daw po niya yung dumi ng kanyang hinuhugasan na puwit, kulay berde, ito na lang daw po yung kanyang sinasabi. Dollars, 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 sabi niya. Pwede mo makita yung dumi, pero pwede mo din makita yung bunga ng iyong pagpapagod at sakripisyo. Amen? My dear friends, life has two sides. There is the good side, there is the bad side. And if you have the faith, you can always see what is good in the midst of your bad experiences. At sana pag nakita mo yung mabuti na nangyayari sa iyong buhay, magpasalamat ka. Because gratitude will make your life and your experiences more beautiful.